Ang kwentong ito ay tungkol sa mga nilalang na tinatawag na kabene na nagsimulang sumulpot sa isla ng Hinomoto 20 taon na ang nakakaraan. Ang mga kabene ay parang mga zombie na isang palatandaan sa kanila ay ang kanilang puso na nagliliwanag. Dahil sa mga ito ay bawat nayon sa isla ay gumawa ng kanya-kanyang estasyon ng train na pinalilibutan ng mga pader. Isa sa estasyon na ito ay ang Aragane Station, ngunit isang gabi ay sinalakay sila ng mga kabene. Makakaligtas pa kaya ang mga tao dito? Halina at alamin natin ang buong kwento. Ngunit bago tayo mag-umpisa ay baka pwedeng paki-like ng ating video at pa-subscribe na rin kung bago ka palang napadpad sa aking channel para updated ka palagi kung may bago akong video. Nagsimula ang kwento nang dumaan sa isang abandonadong estasyon ang Kotetsujo o isang armored train. Inatake sila dito ng mga kabene at nang makagat ang isa sa kanila ay kaagad siyang inutusan ng iba niyang kasama na patayin ang sarili gamit ang suicide bag. Nang makalampas sila sa estasyon na ito ay sunod na estasyon na ang Aragane Station. Sa estasyon na ito ay may isang steamsmith na nagngangalang Ikoma. Pangarap ni Ikoma na makaimbento ng sandata na kayang makatago sa puso ng kabene sa isang bala lang. Kasama ang kanyang kaibigan na si Takumi na isa ding steamsmith ay naimbento nila ang Piercing gun na mas malakas pa sa normal na steam gun. Dito ay binisita sila ni Ayame na anak ng namamahala sa Aragane Station. Ipapaayos ni Ayame ang steam gun ng kanyang ama at si Ikoma ang naatasan dito. Bigla namang dumating ang Kotetsujo na sa kanilang pag-aakala ay sa susunod na araw pa ang dating. Ayon sa ama ni Ayame na si Kensho Yomokawa ay dahil umano ito sa mga abandonadong estasyon na hindi na nito hinihintuan dahilan para mapabilis ang biyahe nito. Kaagad nilang ininspeksyon ang mga sakay nito para masigurado na wala silang kabene na kasama. Habang nililinisan nila ang Kotetsujo ay nakita nila ang isang babae na si Mumei na bumaba mula dito at hindi dumaan sa inspection. Pipigilan sana siya nang nagbabantay dito ngunit dumating naman sila Kensho at sinabi na hindi na siya sasailalim sa inspection, kabilang na din ang kasama nito na si Shimon. Biglang nagkagulo sa estasyon nang lumabas mula sa loob ang isang lalaki na hinihinala nilang isang kabene. Sinubukan ni Ikoma na pigilan ang mga humahabol dito ngunit nabugbog lang siya at nabaril din ang napagkamalang kabene. Dito nila nalaman na hindi pala ito kabene kaya nakapagsalita si Ikoma ng hindi magaganda. Dumating naman si Kensho at nang nilalapitan na siya ni Ikoma ay inatake siya ni Kuruso at iniutos din ni Kensho na ilagay siya sa kulungan. Habang nag-uusap sila Kensho at Shimon ay lumabas si Mumei. Pinuntahan niya si Ikoma sa kulungan at napag-usapan nila ang ginawang pagtulong ni Ikoma sa napagkamalang kabene. Paparating naman ang armored train na Hasushio kaya ibinabana ng mga nagbabantay dito ang riles. Ngunit kahit malapit na ito ay hindi pa rin ito bumabagal at may dala pala itong mga kabene kaya kaagad nilang itinaas uli ang riles dahilan para bumangga ito at tumilapon ang mga bagon nito. Sa lakas ng impact ay naglikha ito ng malakas na pagsabog. Dito na nagsimulang umatake ang mga kabene at kaagad na pinatunog ang kampana. Umalis kaagad si Mumei at tumakas din ng kulungan si Ikoma para kunin ang kanyang Piercing gun. Umalis si Kensho para puntahan ang Kotetsujo at magbibigay umano siya ng hudyat kung kailangan ng abandonehin ang estasyon. Nang malapit na si Ikoma sa kanyang tinutuluyan ay sinugatan niya ang kanyang sarili para mapasunod niya ang kabene at masubukan niya ang Piercing gun. Hindi niya inaasahan na sa taas pala manggagaling ang kabene na kaagad siyang inatake. Napatay niya ang kabene ngunit nakagat pala siya nito. Gumawa siya ng paraan para mapigilan na umabot ito sa kanyang utak at nagtagumpay siya. Habang papunta na sila Mumei sa Kotetsujo ay nakagat na pala si Shimon ng kabene. Kaya sinabihan niya si Mumei na pumunta ito sa Kanggukako matapos ay ginamit niya ang suicide bag. Dito na nagsimulang labanan ni Mumei ang mga kabene. Nang magising si Ikoma ay dito lang niya napagtanto na hindi siya naging kabene pero medyo nabago naman ang hitsura niya. Dumating dito si Takumi at agad niyang pinaalam na tagumpay ang inimbento nilang Piercing gun. Ipinaalam din niya kay Takumi ang pagkakakagat niya at nakagawa din umano siya ng paraan para hindi maging kabene. Nagtipon-tipon sa iisang lugar ang mga tao kasama si Ayame at hinihintay ang hudyat ng ama niya. Habang nagtatalo sila kung maghihintay pa ba ng hudyat o sasakay na ng Kotetsujo ay dumating naman si Mumei. Tinanong nito kung meron sa kanila ang marunong magpatakbo ng Kotetsujo at nagpresente naman si Yakina na isang trainee. Para makapunta sila sa Kotetsujo ay nilabanan ni Mumei ang mga kabene. Nagugulat na lang sila na mabilis lang napapatay ni Mumei ang mga ito. Pagkadating nila Ikoma sa Kotetsujo ay hindi sila pinapasakay hanggat hindi nila mapatunayan na hindi sila mga kabene. Bigla namang dumating ang mga kabene at lalabanan sana ito ni Ikoma gamit ang Piercing gun ngunit dumating naman si Mumei na kaagad itong napatay. Hindi nakilala ni Mumei si Ikoma dahil sa pagbabago ng hitsura nito.
Inamoy niya ito at nararamdaman niya na hindi na ito normal. Nilapitan naman sila ni Kurusu at pinagkakamalang kabane si Ikoma dahil sa nakatakas ito sa kulungan. Sumagot si Mumei na hindi umano isang kabane si Ikoma kaya nakasakay sila ng Kotetsujo. Pinaandar na nila ang Kotetsujo gamit ang Master Key na nasa pangangalaga ni Ayame at pupunta sila sa Kanggukako kung saan namamalagi ang Shogun at may pinakamataas na seguridad sa lahat ng estasyon. Natulog naman sa isang sulok si Mumei dahil sa nawalang lakas nito sa pakikipaglaban sa mga kabane. Kahit hindi pa nila nakikita ang ama ni Ayame ay unti-unti na silang umaandar dahil sa pagdating ng mas maraming kabane. Sa alog ng train dahil sa mga atake ng mga kabane ay muntikan ng matamaan ng kumalas na tubo sila Kajika at buti na lang ay napigilan ito ni Ikoma. Biglang may kabane ang nagpupumilit na makapasok at kaagad itong nilapitan ni Ikoma para patayin. Pagkaharap niya sa mga tao ay hindi niya alam na nagliliwanag na ang kanyang puso na isang palatandaan ng pagiging kabane. Pagkadating nila Kurusu ay kaagad siya nitong binaril kaya tumilapon siya palabas ng train. May sumasalubong naman sa kanila ng mga kabane at dito nakita nila Ayame ang kanyang ama na isa ng kabane. Napaiyak na lang si Ayame at iniutos ni Kurusu na huwag ihinto ang Kotetsujo. Pagkadating nila sa gate palabas ng estasyon ay nakataas pa ang riles. Hindi nila mapababa ang riles dahil sa katawan ng isang kabane na nakaharang. Sa tama mula sa kabane ay nabutas naman ang lagayan ng tubig. Lalabas na sana si Kurusu para puntahan ang manual lever na magbababa sa riles ngunit pinigilan siya ni Kabito. Nakita nila si Ikoma na nilalabanan mag-isa ang mga kabane at nagawa nitong mapababa ang riles. Habang papalabas ng estasyon ang Kotetsujo ay hinagisan ni Takumi si Ikoma ng lubad na makakapitan para makasakay siya. Ngunit pinipigilan naman si Takumi at dito na lumabas si Mumei para ilagay ang lubad kay Ikoma. Nagawa nilang mapasakay si Ikoma ngunit dumating naman sila Kurusu at kaagad siyang tinutukan ng baril. Dito na ipinakita ni Mumei ang kanyang likod at sinabi na katulad niya din umano si Ikoma na isang kabaneri o kalahating tao at kalahating kabane. Hindi pa rin kumbinsido si Kurusu na hindi sila mapanganib ngunit dumating dito si Ayame kaya wala na siyang nagawa. Napagkasundoan nila na mananatili lang sila Ikoma at Mumei sa dulo ng Kotetsujo. Nagalit naman ang Six Chief sa desisyon na ito ni Ayame. Habang nagtatalo sila ay pumasok ang mga matatanda at nakiusap na ihinto ang Kotetsujo para umano may pagdasal nila ang mga namatay. Tinuturuan naman ni Mumei si Ikoma sa iba pang alam nito sa pakikipaglaban. Natanong dito ni Ikoma ang nakalagay sa leeg ni Mumei. Ayon kay Mumei ay kapag tinatanggal niya umano ito ay nagagawa niyang makipaglaban ng buo niyang lakas. Bigla siyang nakaramdam na may kabane sa loob ng train kaya pumasok siya sa kasunod na silid. Natakot ang mga tao dito kaya nagtatakbo sila palayo. Nang pinapabalik na ni Ikoma si Mumei sa kanilang silid ay dumating naman si Kurusu. Dumating din dito sila Ayame at ang Six Chiefs na pinipilit naman si Ayame na pababain na sila Ikoma sa train. Naaga ang kanilang atensyon ng steamsmith na si Suzuki para ipaalam ang kalagayan ng water tank. Nagpasya silang huminto para ayusin ang water tank at lagyan na din ito ng tubig. Dahil sa kinabukasan pa posibleng maayos ito ay nagpasya si Ayame na magsagawa ng vigil para na rin sa hiling ng mga matatanda. Dagdag pa ni Ayame ay ipagdadasal niya din ang kanyang ama. Isa sa Six Chief ang nagplano na ipaligpit sila Ikoma at Mumei. Habang pinapanood nila Ikoma ang vigil ay napag-usapan nila ni Mumei ang bato sa kamay ni Ikoma. Ayon kay Ikoma ay nakita umano nila ito sa ilog ng kanyang kapatid. Dito na naikwento ni Ikoma ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sinalakay ng mga kabane ang kanilang estasyon at dito na din namatay ang kanyang kapatid. Nag-umpisa ng kumilos ang mga nauto ng isa sa Six Chiefs para patayin sila Ikoma. Ngunit dumating dito si Ayame na ikinagulat nilang lahat. Pinasok ni Ayame ang silid nila Ikoma at lumabas naman si Mumei para labanan sana ang mga gustong pumatay sa kanila. Pinigilan siya ni Ayame kaya umalis na lang siya at nakausap niya si Kajika. Sinubukan naman ni Ayame si Ikoma para patunayan umano nito sa harap ng mga gustong pumatay sa kanila na hindi sila kalaban. Matapos niyang mapatunayan ito ay wala nang nagawa ang mga gustong pumatay sa kanila at nagsialisan na lang. Natanong ni Ayame kung bakit hindi ginamit ni Ikoma ang isa nitong kamay habang pinipigilan siya. Ayon kay Ikoma ay naninibago pa umano siya at hindi pa niya ito kontrolado. Nang paalis na si Ayame ay bigla namang nawala ng malay si Ikoma. Habang nakikipaglaro si Mumei sa mga bata ay inalok siya ni Kajika ng pagkain. Ngunit ayon kay Mumei ay hindi niya umano ito kailangan at ang gusto niya ay dugo ng isang tao. Nagulat sila Kajika dito at nagalit na din kay Mumei ang iba sa kanila. Nakarinig sila ng sigaw at nakita nilang naging kabane na si Shino.
Mabilis itong inatake ni Mumei at kaagad din itong napatay. Pagkagising ni Hikoma ay susubukan na niyang kagatin si Ayame ngunit dumating dito si Kurusu. Bumalik sa katinoan si Hikoma at dumating din dito si Mumei para sabihan si Ayame na paandarin na ang Kotetsujo dahil may dumating na mga kabane. Matapos makasakay ang lahat ay kaagad silang umalis. Hindi naman pinayagan sila Mumei na tumulong na makipaglaban sa mga kabane dahil natatakot umano ang iba sa posibleng atake sa likod. Sinisisi naman ng iba sila Mumei na nagdala umano sa mga kabane na umatake sa kanila. Galit na naman ang Six Chiefs dahil sa nalaman nilang inasal ni Hikoma. Dahil dito ay napapayag ng Six Chiefs si Ayame na ibigay sa kanila ang Master Key ng Kotetsujo. Kaagad nilang iniutos kay Yakina na tahakin ang daan sa kabundukan. Nababahala si Ayame dahil delikado dumaan dito ngunit dahilan naman nila ay mas mabilis ang daan na ito papunta sa Kanggukako. Alam naman ni Mumei na nagugutom lang si Hikoma kaya inatake nito si Ayame. Dahil kontrolado ng Six Chiefs ang Kotetsujo ay ipinakulong din nila sa silid nila Hikoma sila Takumi, Kajika at Sukari dahil pabor umano ang mga ito sa mga kabaneri. Nakita nila Sukari na sinusubukan ng mga ito na i-disconnect ang bagon kung saan sila nakakulong. Bago sila makapasok ng tunnel ay inatake sila ng mga kabane. Nang makita ito ni Mumei ay nakumpirma niyang isa itong Wazatori. Natuto umano ito paano makipaglaban dahil sa karanasan at hindi din basta-basta ang mga ito. Habang pinipigilan nila Ayame ang ibang kabane ay pinakuha ni Kabito ang espada ni Kurusu dahil umano sa estilo paano lumaban ang mga kabane na ito. Plano nila Hikoma na puntahan ang ibang bagon at dadaan sila mula sa taas ngunit nahihirapan sila dahil labas-pasok sila sa mga tunnel. Dahil sa nabasa ni Mumei ang nakasulat sa entrance ng tunnel ay nalaman ni Sukari na magkakaroon ng malaking agwat sa tunnel katapos ng 3 pang tunnel na madadaanan nila at dito na pwedeng lumabas sila Hikoma at Mumei. Habang sa loob naman ay inumpisahan ng labanan ni Kurusu ang mga kabane gamit ang kanyang espada. Nakalaban niya dito ang Wazatori ngunit nahihirapan siya dito. Nang aatakihin na sana niya ang puso nito ay nabali naman ang kanyang espada kaya nasaksak siya nito. Inatake ng iba ang Wazatori para makuha ni Kabito si Kurusu. Matapos ang ikatlong tunnel ay nagsimula ng kumilos sila Hikoma sa taas at nakalaban nila dito ang ibang kabane. Dahil sa hindi pa nakakainom ng dugo si Mumei ay nanghina na ito. Matapos sa tali ni Hikoma si Mumei ay magpapatuloy na sana siya nang nakaramdam din siya ng hindi maganda at nakapasok na din sila sa tunnel. Pilit namang pinipigilan ng mga nasa loob ang Wazatori. Nang makarating si Hikoma sa kinaroroonan nila Ayame ay nakiusap siya na bigyan siya ng dugo at sisiguraduhin niya umanong tatalunin ang Wazatori. Kaagad na umakyat si Ayame at sinugatan ang sarili para ipainom kay Hikoma ang kanyang dugo. Aakyat na sana ang Wazatori nang inatake naman siya ni Kurusu. Nang makainom na si Hikoma ng dugo ay kaagad siyang bumaba at mabilis na pinatay ang Wazatori. Nabawi naman ni Ayame ang Master Key mula sa Six Chiefs at nagpasya din siya na ibibigay ang kanyang dugo sakaling mangailangan sila Hikoma at Mumei. Dahil dito ay suportado din siya ng iba para magbigay din ng dugo. Nang makarating sila sa susunod na estasyon ay napag-alaman nilang inatake na din pala ito ng mga kabane. Napag-alaman din nila na nahaharangan ang riles ng bumagsak na watchtower kaya kailangan din nila itong matanggal para makalampas dito. Ayon sa mga residente dito ay isa umanong black smoke ang umatake sa kanila. Habang nagbibigay ng mga pagkain ay nakita naman dito ni Mumei ang dati nilang kasamahan na si Enoko. Napag-usapan nila ang natuklasan nito na umanong pinaplano ng mga Soganet. Handa din umano siya na tulungan muli ang kanilang pinuno na tinatawag ni Mumei na kuya niya. Ngunit ayon kay Mumei na hindi siya sigurado na magiging sapat na ang mga ginagawa nito para makabalik sa kanila. Bago pa umalis si Mumei ay binalaan siya nito na kapag hindi umano niya magampanan ng mabuti ang mga pinapagawa ng kuya niya ay baka abandonehin din siya nito. Nagplano na sila Hikoma paano nila tatanggalin ang nakaharang sa riles. Ayon kay Hikoma ay kung magawa nilang mapasok ang boiler room at mapaandar ang boiler ay magagamit na nila ang steam crane para tanggalin ang nakaharang sa riles. Dumating naman dito si Mumei at ipinagpatuloy ni Hikoma ang pagpapaliwanag. Dahil sa pinamumugaran umano ng mga kabane ang tapat ng boiler room kaya sa likod sila dadaan. Dito na sinabi ni Mumei na hindi siya sasama dito dahil ayaw niya umano na dumaan pa sa ibang daanan para makapunta sa boiler room para lang iwasan ang mga kabane dahil mga duwag lang ang gagawa nito at ayaw niya ng mga duwag na kasama. Hindi nila alam na nagkakaganito si Mumei dahil sa mga sinabi ng dati nitong kasamahan. Kinausap ni Hikoma sila Takumi para sa pagpapaandar ng crane. Bago nila isagawa ang plano ay nagkausap muli sila Hikoma at Mumei at sinabihan ni Hikoma si Mumei na bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin basta iwasan lang niya ang boiler room.
Matapos may hatid sila Takumi ay pinuntahan na nila Ikoma ang boiler room. Nakita nila si Mumei na patungo sa boiler room ngunit sa unahan ito dadaan kaya sumunod dito si Ikoma at hindi na nasunod ang nauna nilang plano na dumaan sa likod para maiwasan ang mga kabane. Nagawa ni Mumei na matalo lahat ang mga kabane na nandito at pagkadating nila Ikoma ay inumpisahan ng paandarin ng boiler. Nang sinilip ng kasamahan nila ang baba ay nakita nila dito ang mas marami pang kabane na paakyat. Matapos mapaandar ni Ikoma ang boiler ay nawala namang bigla si Mumei. Pinuntahan ni Ikoma sila Takumi para siya na ang mag-operate sa crane at makasakay na ng Kotetsujo sila Takumi. Pagkasakay nila Takumi ay nagpatuloy na ang Kotetsujo habang inaangat ni Ikoma ang nakaharang. Nakita ni Ikoma dito si Mumei ngunit may nakalaban itong malakas na kabane. Nang mahulog si Mumei ay iniwan ni Ikoma ang crane para puntahan ito dahilan para huminto ang crane at napahinto din ang Kotetsujo. Matapos mapatay ni Ikoma ang kabane ay dito na lumabas ang sinasabing black smoke na binubuo mula sa mga kabane. Sumilong sila Ikoma sa kuweba ngunit nadaganan pa rin sila ng mga malalaking bato na nahulog sa paglabas ng black smoke. Pagkagising ni Mumei ay naipit na ang kalahati niyang katawan habang umatras muna ang Kotetsujo para makapagtago sa estasyon. Nag-usap-usap sila sa susunod nilang plano at nakita naman ni Ikoma si Mumei. Sinubukan niya na tanggalin ang nakapatong kay Mumei ngunit hindi niya ito matanggal. Dahil sa gutom ni Mumei ay naaapektuhan siya ng pagiging kabane niya at buti na lang ay may dalang dugo si Ikoma at kaagad siyang pinainom. Nakita naman nila ang napakaraming kabane kaya sinugatan ni Ikoma ang kanyang sarili at hinarap ang mga ito para siya lang ang punteryahin ng mga ito. Habang nilalabanan ni Ikoma ang mga kabane ay naaalala ni Mumei ang araw nang tinulungan siya ng tinatawag niyang kuya. Nagpa siya sila Ayame na ipagpatuloy ang plano at nang makita nila si Mumei ay ginamit nila ang crane para tanggalin ang nakapatong dito. Pagkagising ni Mumei ay kaagad niyang hinanap si Ikoma at nakita niya itong nakahiga sa di kalayuan. Pagkalabas nila ay nakita nila ang black smoke na ayon kay Mumei ay isa umano itong fused colony. Nang makasakay na sila sa Kotetsujo ay nakita nila ang fused colony na pumipilit pumasok sa kuweba at ayon kay Mumei ay kinukuha umano nito ang mga kabane sa loob ng kuweba. Habang inaangat ni Ikoma ang nakaharang ay sinabi ni Mumei sa iba kung paano matatalo ang fused colony. Meron umano itong isang kabane sa loob na nagsisilbing puso nito at ito ang dapat nilang punteryahin. Gamit ang Canon 48 ay kailangan muna nilang ma-expose ang puso nito at nagpresenta naman si Mumei na siya ang tatapos sa kabane na nagsisilbing puso nito bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya. Pakalampas nila sa natanggal na harang ay hinabol na din sila ng fused colony. Habang hinihintay nila ang tamang pagkakataon para gamitin ang Canon 48 ay nilalabanan naman nila Ikoma ang ibang kabane sa taas. Katapos gamitin ang Canon 48 ay kaagad na exposed ang puso nito kaya inatake kaagad ito ni Mumei at nagawa niyang mapatay ito. Nagawa na din nilang makalabas ng estasyon na ito. Pagkadating nila sa Shitorai Station ay nakahinga sila ng maluwag dahil maayos pa ang estasyon na ito. Sinamantala nila para makapamili ng mga kakailanganin nila at nagpasya din sila na ipagdiwang ang Tanabata. Pinasama ni Kajika si Mumei para mamili at nagkasama naman sila Ikoma at Takumi. Nakaaway nila dito ang isang bushi ng estasyon at binugbog nila ito. Nakausap nila Ayame ang ministro dito at namangha ito sa jet bullets na ipinakita nila. Inalok ni Ayumi ang mga ito ng blueprint ng jet bullets kapalit ng mga pagkain. Matapos mamili nila Ikoma ay napansin niya na wala si Mumei sa paligid. Kaagad niya itong hinanap dahil hindi umano nito dala ang dugo. Nang makita niya ito ay napag-usapan nila ang nakaraan ni Mumei sa Tanabata. Dito na din niya sinabi ang totoo niyang pangalan na Hatsumi. Ayon kay Ikoma ay baka ipinangalan ito sa kanya ng kanyang ina ay para kumain siya ng maraming kanin. Natawa naman si Mumei sa sinabi ni Ikoma at hindi din naman ito ang kinakain niya ngayon. Kaya nangako si Ikoma na ibabalik niya sa pagiging tao si Mumei para makakain umano ito ng maraming kanin. Kinagabihan ay ipinagdiwang na nila ang Tanabata at bawat isa sa kanila ay isinulat ang kanilang mga hiling. Ipinagsigawan naman ni Ikoma ang gusto niyang mangyari. Ang ubusin umano ang lahat na kabane at mamuhay sa normal na pamumuhay. Habang ang hiling naman ni Ayame ay mabuksan muli ang Aragane Station. Matapos nilang mailagay sa bambo ang kanilang mga hiling ay pinanood naman nila ang fireworks. Kinabukasan ay dumating dito ang mga hunters na kilalang matagal nang lumalaban sa mga kabane. Pinamumunuan ito ni Biba Amatore na anak ng shogun at ang sinasabing kuya ni Mumei. Gusto naman malaman ni Ikoma kung isa ba talagang totoong bayani si Biba. Nabanggit ni Mumei kay Biba ang tungkol kay Ikoma na katulad din umano niyang kabaneri. Nakaharap ni Biba sila Ayame at lumapit din dito si Ikoma.
Inutusan ni Biba si Mumei na puntahan si Sutsugami Dekoro at inanyayahan naman niya sa loob sila Ayame at Ikoma. Pagkapasok nila sa loob ay nakita nila na nahihirapan ang nag-aayos sa Hayajiro kaya tinulungan ito ni Biba at pinauna na lang niya sila Ayame kasama si Horabi. Nagpaiwan naman si Ikoma para tulungan si Biba. Habang naghihintay sila Ayame ay dumating dito si Uryo para kunin sana ang espada ni Kurusu pero hindi ito binigay ni Kurusu. Napag-usapan naman nila Ikoma at Biba ang itinuro ni Biba kay Mumei na tanging malalakas lang ang nabubuhay at namamatay ang mga mahihina. Hindi ito gusto ni Ikoma dahil parang sinasabi umano ni Biba na walang karapatan mabuhay ang mga mahihina. Nakarinig sila ng ingay at hudyat pala ito na may mga kabane na papalapit sa estasyon. Naghanda na ang mga hunters para lumaban at pati din si Ikoma. Sakay ng Hayajiro ay lumabas na ng estasyon sila Biba. Unang ginamit nila ang mga kanyon at katapos ay sinugod na nila ito. Kahit na sobrang dami ng mga kabane ay mabilis lang din nilang mapatay ang mga ito. May sumulpot naman na Wazatori at pinagtulungan ito nila Mumei at Horabi na isa ding kabaneri. Nang maubos na lahat ng kabane ay nilapitan si Biba ni Enoko. Gustong bumalik ni Enoko sa pagiging hunter ngunit hindi na siya tinagap ni Biba. Sa galit ni Enoko ay inatake niya si Biba ngunit siya patuloy ang niligpit nito. Nakita ni Ikoma ang ginawa ni Biba kaya nilapitan niya ito. Pinigilan naman siya nila Takumi at Ayame at humingi din sila ng tawad sa inasal ni Ikoma. Inatake naman ng mga ibang hunter ang iba pang gustong pumatay kay Biba. Inalok ni Biba si Ayame na sasamahan sila papunta sa Kanggukako at pumayag naman dito si Ayame para na rin sa seguridad ng mga tao. Bago pa sumapit ang dilim ay nakaalis na sila sa Shitorai Station para magpatuloy papuntang Kanggukako. Kinausap ni Ikoma si Takumi tungkol sa nakita niya kay Biba bago nito patayin si Enoko. Nabanggit din niya ang sabi sa kanya ni Mumei na hindi naman ito nakagat ng kabaneri kaya sa isip-isip ni Ikoma ay sinadyang gawing kabaneri si Mumei at siguradong may kinalaman dito si Biba. Nagulat si Takumi kaya nagpasya sila na sa labas nila ito pag-usapan. Dito ay inutusan ni Biba si Mumei na kunin ang master key ng Kotetsujo kay Ayame. Walang nagawa si Mumei kundi sundin ang iniutos ni Biba.